Ang pamilya Shen ay kilalang mayaman sa lungsod ng Jiangcheng. Ngayong napasok mo na, dapat kang maging maingat sa salita at gawa. Huwag mong ikahiya ang pamilya Shen. Pamilya Shen, saan mo ako dinala, Haring Langit? Ang orihinal na si Duoduo ay isang ulila mula sa probinsya. Nakapag-asawa sa mayamang pamilya dahil sa kasunduan ng mga ninuno. Pero hindi siya pinapahalagahan ng biyanan. At sa huli, siya'y pinatay ng babaeng manlulokong si Wan King. Haring Langit. Ang tindi naman ng parusa mo. Ito ba'y pagdurusa lang? Parang impyerno na ito. Ano nang kinukutkot mo diyan? Makinig ka. Si Wan King at kuya ko ay magkasintahan mula pagkabata. Kung hindi lang pinilit ni Lola na papasukin ka, sila na sana noon pa. Ngayon, nasa abroad ang mga magulang ni Wan King. Kaya dito muna siya sa amin. Huwag kang magkakagulo. Marami talagang utang na loob ang pamilya namin kay Wan King. Dapat mong palagi siyang pagbigyan. Para na ring bayad yon. Sige po, inay. Ngayon pa kayo nagtuturo sa akin. Kapag naghirap na ang pamilya Shen, ang magandang biyanan kong ito at ang simpleng manugang ay magsasayaw sa mga bar para magbayad ng utang. 80,000 bawat sayaw. Para sa 800 milyon, kailangang sumayaw ng 12,500 araw. Ibig sabihin 35 taon. Nakakalungkot talaga bang pagkasira ng moralidad? O pagkabaluktot ng pagkatao ito? 35 taong serbisyo, ibinigay ng direkta sa club. Matanda na ang biyanan, nakikipag-agawan pa sa mga bata sa C-spot. Ano ang sinasabi mo? Hindi tama. Hindi naman siya nagsalita. Paano natin narinig? Wan King. Wan King, saan ka pupunta? Tita. Dahil nakabalik na si Duoduo, alis na ako. Kung mananatili pa ako rito bilang isang dayuhan, baka hindi na maginhawa ang pakiramdam ng kapatid. Ang galing ng strategic retreat mo, ikaw ang gumaganap, ako pa ang sinisisi. Nagdadala ng maleta na walang laman, talagang hindi naman aalis. Bakit pagdating pa lang niya, inaatake na agad si Wan King? Ano na naman ang pinagsasasabi mo? Balikan Wan King. Paano naman pwedeng nalang laman yan? Walang laman talaga. Wala talagang laman. One Wing. Ikaw, dayuhan, anong pinagtatawa mo? Ako ang pinakakilala sa pagkatao ni Wan King. Iyak na hindi lang siya nakapaghanda na maayos. Wan King, huwag kang alis. Ang dapat umalis ay si Duoduo. Tita. Ahaw, sa mga taong nanirahan ako sa pamilya Shen. Bukod sa maleta na ito, lahat ng iba pang gamit ay binili ninyo para sa akin. Wala akong mukhang dalhin ang anumang bagay mula sa pamilya Shen. Kahit isang kusing. Tita, huwag mong sisihin si Duoduo. Duoduo, alis na ako ngayon para hindi na kita maabala. Tama ka, dahil desidido ka nang umalis. Hindi na namin pipigilan. Mag-ingat sa pag-alis. Malamig na ang panahon, sapat ba ang mga damit mong dala? Ayan, nakalimutan ko, wala ka namang madadala. Sige, magandang paglalakbay sa iyo. Duoduo, paano mo kinakausap si Wan King? Ang tagal na naninirahan si Wan King sa pamilya namin. Itinuring na namin siyang kapamilya. Anong karapatan mong paalisin siya? Wala naman akong ganitong intensyon. Ang taray. Mahirap talaga magpagtalo sa taong bulag sa pag-ibig. Kaya si Wan King, dahil hindi siya napangasawa ng panganay na lalaki ng pamilya Shen, ngayon naman ang kapatid na matagal na siya pinangalan. Ang naging kapamilya na niya. 18 taong gulang pa lang siya. Alam niya palang may gusto ako kay Wan King. Ikaw ba ang nagsabi? Kung ganun ang sinasabi mo, Ang baby sa tiyan ni Wan King ngayon ay kay kuya. Yunhao, ikaw at si. Nanay, wala pong ganyan. Hindi pa nga ako nakakajowa. Paano pwedeng mangyari yon? Ay, hindi. Shen Yunhao. Nakatunga nga na nung gabi ng adult night. Baka sa asawa ko. Pero yung tao niyang walking gitse. Ang nasa isip lang EVA at financial reports. Di pwedeng nabuntis lang sa imagination. Nanay. Kagabi, nakita kong nagsusuka si Wan King. Baka totoong buntis. Duoduo, kapag wala na ako. Alagaan mo si tita at ang pamilya Shen. Ang higpit ng yakap mo para bang ayaw mong hindi ko malaman na may inilagay ka sa bulsa ko. Susunod na ba? Iyakan mo na nawala ang bracelet tapos mahuli ako. Akusahan ng pagnanakaw. Kahit di gusto ni Wan King si Duoduo, di niya gagawin yon. Tita, ang family heirloom bracelet ko, hindi ito. Wan King. Totoo pala sinabi niya. Ang bait-bait mo naman. Unang kita pa lang, palihim mo na kung binigyan ng ganito kalaking regalo. Top quality white diamond 2, 10 karat. Kung iyan ang gusto mo, tatanggapin ko na lang. Sa susunod, huwag ka ng ganyan. Nanay, bracelet nga ni Wan King. Parang fortune teller si Ganun ba katuso si Wan King? Kung totoo sinabi niyang magbabangkarot ako, baka mangyari. Duoduo, okay lang sa'yo. Ito na lang, regalo ko sa'yo. Aynan,
Tita, Z, Yunhao. Alis na ako. Di ka pwedeng umalis, Ate King. Nanay, kung kayang ibigay ni Ate King ang napakamahal na bracelet, kay Kian Duo, siguradong di totoo sinabi niya. Simula pagdating mo, gulo na ang buhay namin. Anong balak mo? Wala akong ginawa. Siya ang nagbigay. Pinagtatanggol pa siya nitong tangang to pagkatapos ng ilang araw. Ito namang innocent na college boy, ibibigay ng mahal niya. Sa kama ng mayaman na 60 taong gulang sasakalin. Sa huli hindi makapagsarili sa pang-araw-araw na buhay, magkakaroon pa ng urinary incontinence. Kian Duo, ikaw. Ma'am, handa na ang pagkain. Sige, huwag nang mag-ingay. Manatili ka rin kumain, Wan King. Kung mayroong anumang bagay, pag-usapan natin pagkatapos kumain. Unang araw sa mundo, nakakuha ng 1,000,000 ng libre, ang sarap. Maliit na kaibig-ibig, hindi kita papatawarin. Ito na ang aking asawang dominanteng presidente, gwapo at mayaman. Isa pang dalisay at inosenteng binata. Ganito ba kalambot ang mga pectoral muscles ng isang dominanteng presidente? Sino ang nagsasalita? Kumusta, asawa? Tawagin mo na lang akong Duo. Ito na ang asawa na inayos para sa akin ni Lola. Kanina ang kanyang iniisip, ngunit paano niya nalaman na ako ay isang birhen? Ayos ka na ba? Ayos lang ako, ngunit parang may problema ang isang tao. Ikaw. Tara na. Sa totoo lang, ang aking murang asawa ay talagang gwapo. Sayang, sa murang edad, binigyan na siya ng mabagal na gamot. Pagkalipas ng 1 taon, magkakaroon siya ng kidney failure, ngunit kapag siya ay nawala na, ako ay magiging batang balo, malaya sa kayamanan. Hindi na mas magiging maganda pa ang buhay ng mga Diyos. Ano? Binigyan ako ng gamot at may 1 taon na lang ako bago mamatay. Ang asawa mong ito, anumang sabihin niya ngayon ay nakakatotoo. Kailangan mong ingatan ang iyong mga bato. Narinig mo ba? Nanay, naniniwala ka ba talaga sa kanyang sinabi? Hindi lang niya tayo isinumpa. Sinabi pa niya na si Wan King ay may anak. Hindi ba ito ay sumisira sa kanyang karangalan? Buntis si Wan King. Kanino? Ang ingay-ingay, ano ang nangyari? Jingan, nakabalik ka na mula sa biyahe. Halika, kumain na. Ako ay, ang sanggol sa tiyan ni Wan King. Ay sa tatay pala. Dudo. Paumanhin, pasensya na, masyado akong na-excite, paumanhin. Palaging inakala ng pamilya Shen na si Wan King ay may gusto kay Shen Tinyu. Hindi nila alam, matagal na pala siyang kasama ng tatay. Ang dalawang ito ay nagtutulungan upang magplano para sa industriya ng pamilya Shen. At ginagawa ang lahat para hadlangan akong pumasok. Dahil tawag sila napatawa kay Shen Yu. Ay ikinasal na, ang ari-arian ay opisyal nang ililipat sa kanyang mga kamay. Ikaw ba ang matandang babae na nag-ayos na mapapangasawa para kay Tinyu? Tatay, ako si Kian Duo. Kapag pumasok ka na sa aming pamilya Shen, kailangan mong bigyang pansin ang iyong kadayuan. Ang baho ng ugali mo, nakakahiya sa pamilya Shen. Opo, tatay. Matanda ka na, wala kang karapatang husgahan ako. Isang phoenix man ka lang. Dahil sa pagsasama mo sa mayamang pamilya, nakarating ka sa mataas na lipunan. Ngayong mayaman ka na. Nagmamalaki ka na. Pero itong si Fu Wan King. Grabe talaga siya. Gagawin niya lahat para sa pera. Hindi ito totoo. Ilang dekada na kaming magkasama ni Jing-an. Si Wan King, pinagmasdan namin siyang lumaki. Paano nila magagawa ang ganitong bagay? Binang, ito po ang espesyal kong nilutong. Bird's nest at donkey hide gelatin. Kumain po kayo. Kailangan niyo po ng lakas ngayon. Nga, mukhang pagod ka. Kailangan mong magpahinga. Salamat po sa pag-aalala, Tio. Parang nakita ko na si Yayawang dati. Ay, si Yayawang pala ang kabit. Nang biyenan ko. Ang galing. Parehong matanda at bata, hindi niya pinalalampas. Talagang time management master si tatay. Bago umuwi, nakapaglaan pa siya ng oras. Para makipagtalik kay Yayawang sa hotel. Ang halata ng mga marka sa katawan ni Yayawang. Halos hindi na matakpan ng kwelyo. Sabihin mo, ano ang nangyari sa mga markang ito? Ginagawa niyo po, Binang. Pribado po ito. Nga, Mingshu,
Single pa naman si Yayawang. Normal lang na may privacy siya. Hinahamon mo siya ng hayagan. Paano siya makakalabas ng hindi nahihiya? Kailan pa naging karapatan mong makialam kapag nagsasalita ako? Ipaliwanag mo ng maayos o umalis ka na rito. Binang, ilang taon na po akong naglilingkod sa inyo. Kilala niyo po ang ugali ko. Bakit ngayon niyo lang po? Ako hinamak ng ganito. Ako ang humahama. Ikaw ang ngalanghiya. Naku, Yayawang, ito ba yung sinabi mo noon? Yung lalaking inalagaan mo sa ospital. Sabi nila, nagiging magasindahan na kayo. Maganda naman yun. Huwag kang mahiya. Siya nga, iniisip ko lang. Matatanda na tayo, baka pagsismisan tayo. Kaya hindi ko muna sinabi. Malinaw na ang lahat. Umuwi ka muna, Yayawang. Mingshu, kain na tayo. May kakaiba sa nangyari. Bakit napakabait ni Fu Wanking? Tinatapan niya si Yayawang. Baka natatakot siyang umalis si Yayawang. At wala namang lalagay ng gamot para sa kanya. Yan, Duo. Tama na yan. Huwag kang magsinungaling dito. Shen Yunhao. Mag-ingat ka sa asal mo, manugang mo siya. Pinoprotektahan pa ang asawa. Ang galing talaga ng Mr. Ko sa lahat ng bagay. Sayang lang, masyadong magaling kaya nainggitan siya ng tatay niya. At ng kabit na nagmamadaling pumalit kaya pinainom para mawala. Ako ang biktima ng tatay at ni Wanking. Matagal nang hindi humawak ng kumpanya ang biyenan, bata pa ang mga kapatid. Biyenan mula sa probinsya ako, hindi makakagulo. Pag alis ni Shenting Yu ang kayamanan, hindi ba ibibigay lang sa tatay na nasa kalakasan pa? At sa kabit, Imbestigahan mo ang mga gamot na binili ng tatay ko nitong nakaraang taon. Si Mingshu, may kliyente. Biglaan umuwi mula sa ibang bansa. Kailangan kong makipagkita. Hindi pa nga tapos kumain. Anong kliyente yan na nagmamadali? Mahigpit ang oras ng kliyente. Bihira ang pagkakataon. Kailangan kong ipakita ang sapat na sinseridad. Mingshu, huwag kang mag-alala pagkatapos kong makipagkita. Babalik agad ako. Nanay, may nakausap din akong kaibigan. Alis muna ako. Easy. Ang dalawang yan, ang bilis naman. Natatakot bang mahuli ang kanilang kalokohan? Nanay, busog na ako. Aakyat muna ako para ayusin ang kwarto. Nanay, sabi mo ba si tatay at si At Wanwing? Impossible. Iyak na panlilin lang ng babaeng yon. Ara, tingnan natin ang kwarto ng tatay mo. Alamin ko kung totoo. Ang sinasabi niya o hindi. Nanay, lahat ng pwedeng pagtaguang lugar, hinanap na natin. Wala kaming nakita. Sabi ko na nga ba, si At Wanking at si Tatay, hindi ganoon ang klase nila. Si Kiandodo lang. Ang nanggugulo sa atin. Nanay, baka nainggit lang si Kiandodo kay At Wanking. Kaya gumamit ng ganitong paraan para mapalayas siya. Ama, nagsimula pa lang kung ano-ano na ang sinasabi. Anak, kalokohan, para kaming tangang nagulo. Dito. Bagong dating pa lang, niloloko na tayo. Muntik na tayong maloko. Ang dami ninyo. Nanay, anong ginagawa ninyo? General Cleaning. Kiandodo, may mukha ka pa. Kung hindi dahil sa kalokohan mo, hindi sana naging ganito. Ang kwarto. Anong sinabi ko? Biyan ang tanga ko kung maghahanap ka ng ebidensya. Dito ka ba maghahalungkat? Nauna nang inayos ng lalaki at ng kabit, hindi. Mali ang hinala ko. Ang dalawang iyon talagang matapang, naglakas loob pang magtampisaw. Sa hotel ng Shen Group. Nanay, mamayang hapon ba, mag-ikot ka sa hotel? Nga, tama, ganun nga. Yunhao, Z, sumama kayo sa akin para mas maging pamilya sa negosyo ng pamilya. Nanay, naniniwala ka talaga sa kanyang kasinungalingan? Yunhao, sumunod ka na lang kay nanay, huwag ka nang magdaldal. Ay, anong pagkakataon? Nanay, mahal, gusto ko ring sumama, isama mo naman ako. Naku, paano ko kaya sila babalaan? Kasi itong magandang eksena ng paghuli ng kabit sa mayamang pamilya, ayaw kong malampasan. Yung bagong dating na si Kiandodo, matalas ang dila, hindi basta-basta mahaharap. Isang batang galing sa bundok. Ano ba naman ang magagawa niyan? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Boss Shen,
Si Boss Gu ay kasalukuyang nakikipagla sa isang napaka-importanteng kliyente. Mahigpit niyang ipinagbilin na huwag istorbohin ng sinuman. Anong klaseng importanteng kliyente? Pati si nanay ay hinaharang. Tama, kung ayaw mong magkagulo, umalis ka na. Boss Shen. Huwag mo naman akong pahirapan. Isa lang akong maliit na empleyado. Talagang mahigpit ang utos ni Boss Gu. Pahirap. Sasagutin mo, sino talaga ang nasa loob? Narito na, darating na ang pinakamagandang bahagi. Ano ba ang ginagawa ninyo? Tita, Tingye, bakit kayo nandito? Nabasa ko nang hindi sinasadyang ang mga dokumento ni Tito. Inaayos ko lang. Boss Shen, si Boss Gu ay kasalukuyang nakikipag-usap sa isang napaka-importanteng kliyente. Bilis. Ate Wan King, okay ka lang ba? Nanay, mukhang pagkakamali lang ito. Huwag ka nang magali. Kianduo-duo, tingnan mong mabuti. Wala namang kahiyahiyang nangyayari dito. Bakit mo binibintang si Ate Wan King? Pero kung tama ang alaala ko. Si Ate Wan King, may kaibigan siyang nakikita, di ba? Bakit siya nasa hotel? Ano ba talaga ang nangyari? Nga Wan King, bakit ka nandito? Tita, ganito po kasi. Si Tito ay nakipagkita kay Ginoong si Diwen para sa negosyo. May kaibigan ako na nakipag-ugnayan. Kay Ginoong si Diwen, kaya hiniling ni Tito na ako ang magpakilala. Ay, nga pala Mingshu. Buti na lang at wala kasi naginoong si Diwen. At kaibigang Wan King, kundi kayo. Haha, umalis na muna tayo. Sigma, alis na tayo. Tignan mo, nandito lahat ng tasa. Paano ito, Pe? Naglagay lang ng tasa. Itong si Shin Yunhao. Talagang huli na sa pag-ibig, wala ng pag-asa. Kung malalaman niya ang pinapangarap niyang lace panty ni Ate Wan King, ay nakatago pa sa ilalim ng kumot, baka bigla siyang masiraan ng loob. Ano ang nasa ilalim ng kumot? Hoy, mahal. Anong ginagawa mo, Ginoong si Diwen? Malapit na siyang dumating. Anuman yan, pag-usapan natin sa bahay. Sa bahay. Gujingan, napapraning ka ba? Tignan ko kung ano ang nasa ilalim ng kumot na to. Aha, Ha, Gujingan, ano ito? Ipaliwanag mo sa akin. ako. Mahal, hindi ko rin alam. Ito, manager. Ano ba talaga ang nangyari? Boss Shen, Boss Gu. Pasensya na, yung panty na to, siguro naiwan na nakaraang bisita. Nakaligtaan ng cleaner ng maglinis. Hindi na ibalik ng maayos ang kama. Kasalanan ko to. Kahit basic na pagkakamali, nagagawa nyo pa, ha? Saan nyo dinala ang high standards ng hotel natin? Buti na lang at nakita ni Mingshu. Kung ibang bisita ang nakakita, ang reputasyon ng hotel natin, sisiraan nyo lang ba? Tama si Boss Gu. Ayusin ko na ito. Ganun ba talaga? Ay, tignan mo. Wan King, ano pang hinihintay mo? Dalhin mo na sa ospital. Ingat. Ay, kapag may problema, nagtatago. Ang galing talaga. Kaya pala naloloko niya ang pamilya Shen. Doktor, kamusta si Wan King? Wala namang malala. Medyo emosyonal lang ang pasyente. Medyo mababa ang blood sugar. Magpahinga lang siya. Paano yung bata sa tiyan niya? Okay lang ba? Ang bata. Sa report ng pagsusuri ng pasyente,
Nagkamali ako sa'yo. Bujing An. Lagi mong pinadala si Wang. Dito sa pribadong ospital para sa prenatal check-up, siguradong matagal ka nang. Nakikipag-ugnayan sa doktor. Ano ang sinasabi mo? Tama na, hindi pa sapat ang pagpapakalat mo ng sismis kay Wan King. Ngayon naman ay pinaparatangan mo pa ang biyanan mo. Bagong saya ka pa lang sa pamilya namin. Hanap ka ng hanap ng problema. Gusto mo ba talagang sirain ang pamilya namin bago ka masyahan? Ma, huwag muna kayong magalit. Ihatid ko muna si Duo para mag-usap. Pasok na kayo. At tingnan si Wan King. Tara na. Bakit? Bagong dating ka pa lang sa pamilya, Shen. Bakit lahat ng dala mo? Kailangan kay Papa at kay Wan King. At yung mga walang basihang sinasabi mo, ano ba talaga ang nangyayari? Wala naman akong sinabi, hindi ba kayo mismo ang nakadiskubre? Naku, may problema sa kapalaran nitong boss. Dito pa talaga siya tumayo, malapit ng matamaan. Nang tumakbong kariton, sige na nga. Dahil sa kahabag-habag na kalagayan niya. Tutulungan ko na lang siya. Hanggang ngayon, sinusumpa mo pa rin ako. Ingat. Kaya alam mo talaga kung ano ang mangyayari. Yung mga sinabi mo noon, Ay, mga kasang-isip lang yun, mahal. Sobrang gusto lang kita kaya. Kapag nakita kitang nasa panganib, biglang nag-activate ang potential ko. Ay, ang ganda ng pakiramdam ng muscles mo. Matigas at masikip, dapat kong samantalahin ang pagkakataong ito. Para hawakan. Hoy, Boss Shen, Boss Gu, sa loob ng isang taon, buwan-buwan siyang bumibili ng gamot ng TCM na may sangkap na guanmutong. Ang matagal na pag-inom nito ay magdudulot ng mabilis na pagkasira ng kidney function sa loob ng isang taon. At hindi na ito may babalik pa. ano? Tama na naman siya. Wan Wing, may iba ka pa bang nararamdaman? Okay na po, tita. Gutom lang po ako ng kaunti. Sige, bibili kami ng pagkain para sa'yo. Salamat po, tita. Bakit bigla silang dumating ngayon? Hindi ko rin alam at alam din ni Shen Mingshu. Buntis ka pala. Ano, ang galing mong magtago nito. Paano nila nalaman? Tama na. Hindi pa sapat ang paninira mo kay Wan King. Ngayon, pati biyanan mo dinadawit mo. Bagong kasal ka lang sa pamilya namin. Hinahanap mo lang ng gulo. Gusto mo ba talagang wasakin ang pamilya namin para matahimik ka? Kian Duo, siguradong siya. Bago pa lang siya sa Shen, alam na niya ang lahat tungkol sa amin. Kung hindi ko inayos na may doktor na kakampi, lalabas na sana ang lahat ng ito. Kian Duo, talagang may problema kapag nandyan siya. Mukhang kailangan nating bilisan ang plano. Paunahan natin. 3,672. 7,725. Ay naku, paano ba? Makakakuha ng mas maraming. Tunay na pera bago mabangkarote ang Shen. Alaynan. Duo, ano ba yung ginagawa mo? Ay, strategic reserve, ang iwas sa krisis. Pag nagka-shortage ng pera, magpapasalamat ka sa akin. Kulang sa pera siya. Ito ang supplementary card ko. Pag kailangan mo ng pera, gamitin mo. Swerte, biglang yaman. Magaling magplano. Pero mas maganda ang card ng asawa. Honey, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, habang may kinakain ako, may hugasan ka. Kian Duo, binabalaan kita. Huwag mo nang siraan si Wan King. Bago ka lang dito, magpakabay ka. Sige po, mama. Ay, ang tanga kong biyenan. Nagkakantutan na yung dalawang iyon. Kumukuha na sila ng mga shares para mag-cope. Ikaw naman, ginagamit ka lang. Okay lang, mama. Kahit mabangkarote, ako ang bahala sa'yo. Hindi kita hahayaang sumayaw sa Faye kasama ng hipag mo. Mabait kasi ako. Tama na, huwag mo nang banggitin ang pagsasayaw. Ha? Mama, hindi ako nagsalita. Baka nagkakamali ka ng narinig. Huwag mo akong lokohin. Kanina mo pa sinasabi. Kumukuha sila ng shares. Tingwe, bakit hindi mo siya pinagsasabihan? Pakinggan mo ang sinasabi niya. Ipapaliwanag ko sa'yo mamaya. Duo, may pag-uusapan pa kami ni Mama. Umakyat ka muna. CJ, Nanay, huwag kang magalit, umupo ka muna. Nanay, kanina sa ospital.
Narinig ko ang saloobin ni Duoduo, sinabi niyang matutulak ako ng kariton. Sa una ay hindi rin ako naniniwala, pero agad-agad ay may lumitaw na isang kariton na nawalan ng kontrol. Sinasabi mo, talagang alam niya kung ano ang mangyayari. At kanina pa, sinabi ko ang lahat. Pagkatapos, agad kong pinasuri ng assistant at nalaman na talagang matagal nang binibili ni tatay ang mga Chinese herbal na gamot na pwedeng magdulot ng kidney failure. Nanay, ilang beses nang natupad ang hula ni Duoduo. Mas mabuting maghanda tayo. Nanay, bakit mo kami pinatawag na maaga? Ngayon, si Tingyue at Duoduo ay kasal na. Ayon sa testamento ni Lola, dapat ibigay ang kumpanya kay Tingyue. Ang pakikipagtulungan kay Jijingan si Diven. Si Tingyue na ang makipag-usap. Hindi pwede. Ita, ang pakikipagtulungan kay G si Diven ay nasa kritikal na yugto na kung papalitan ang tao ngayon. Baka magdulot ng hindi kinakailangang pagkakamali. Nga, Mingshu, ang pagbibigay ng kumpanya kay Tingyue ay hindi naman nagmamadali. Baka, matapos muna natin ang proyekto, at saka na lang gawin. Ang pakikipagtulungan na ito ang pinakamahalagang proyekto ng grupo sa susunod na 3 taon. Ayaw niyong si Tingyue ang makipag-usap. Dahil natatakot kayong kapag natapos niya, maayos na maipapasa. Si G si Diwen sa pakikipagtulungan sa aming Mingsheng Group. Tumitingin siya sa 2 bagay, ang lakas at ang sinseridad ng grupo. Parehong-pareho pa rin. Ano ang mali? Pero kayong dalawa, napaka-nervyos ninyo. Ano ba ang kinakatakot ninyo? Siyempre, natatakot silang malaman ninyo ang kanilang mga maruming gawain. Ang mag-asawang ito, hindi lang naglilipat ng pera ng kumpanya. Ginagamit pa nila ang mga suite ng hotel ng pamilya Shen bilang kanilang pribadong base kung saan-saan sila gumagawa. At may kakaibang hilig pa sila, gusto nilang i-video ang mga hindi may paliwanag na proseso. Nakakadiri, talagang nakakadiri. Hoy mahal, ang kape ni tatay. Bakit iba ang lasa kaysa sa iyo? Hindi ko inaasahang maamoy mo pa yon, kasi iba ang uri ng coffee bean na gusto ni Sir at ni Gino, kaya iba ang amoy. Nga. Ang pinakamadaling paraan para bigyan ako ng gamot sa bahay ay sa pagkain talaga nila ginagalaw at iba-iba ang panlasa ng tao sa kape. Kaya ito ang perpektong pagkakataon para lagyan ng gamot ng paisa-isa. Di tawang, ayaw kong uminom ng kape ngayon. Palitan mo ng gatas. Tingyue, ipaghanda ng cup si Bitawang. 4 na oras ang pagbubuhos niyan, kung hindi mo inumin. Sayang lang ang pagod niya. Kailan pa naging desisyon ng katulong? Kung ano ang inumin ng amo? One King, parang masyado kang interesado sa mga gawain bahay ng pamilya Shen. Naku, tita, nagsalita lang ako nang wala sa lugar. Tapos na ako. Akyat na muna ako. At One King. Hoy, asawa, mabait naman ang intensyon ni One King. Bakit ang laki ng galit mo? Ilang salita lang ang sinabi ko, ikaw na ang naawa. Baka naman siya ang kabit mo. Ano ba ang sinasabi mo? Search na, search. Gawin na lang ang sinabi mo. Sakto, sa susunod na 2 araw, may lakad ako sa Hong Kong. Kaya ang susunod na negosasyon, ipagkatiwala mo na kay Tingyue. Tingyue, parang ayaw sa akin ni tita, ano? Simula nang dumating si Duduo, ilang beses na niya akong inagalitan. Alam kong mali ang lahat ng sasabihin ko. Pero mabuti naman ang hangarin ko. Ang galing-galing ng asawa mo, sayang lang at dahil sa galing niya. Kinakagalitan siya ng selosong tatay niya at ng kabit na gustong umangat. Kaya binigyan siya ng gamot. Kung alam mong mali ang sasabihin, bawasan mo ang pagsasalita. Asawa, ang taray mo naman. Ang ibig sabihin ni Ate One King, gusto niyang alibin mo siya. Hindi pagpatahimikin. Bakit ka nagtatago sa sulok at nakikinig sa usapan ng iba? Ang bastos mo naman. Koridor ito, publiko. At saka, ang lakas ng boses mo, hindi mo maiwasang marinig. Ikaw. One King. Asawa ko si Duoduo, mag-ingat ka sa pagsasalita. Sige, mabuti. Kian Duoduo. Hintayin mo lang. Medyo taray nga, pero kapag ipinagtatanggol ang sarili, ang galing pa rin. Kain ka na. Sino ito? Si Tito Kin ito, matalik kong kaibigan. Ah, magandang araw po, Tito Kin. Magandang araw din. Si Tito Kin, nasa ibang bansa siya madalas.
Siya at si Ginoong si Diwen ay magkaklase sa masteral. Alam niyang makikipag-usap ka sa Ginoong si Diwen para sa kolaborasyon. Kaya't umuwi siya mula sa ibang bansa para tulungan kang makipag-ugnayan. Si Kinshuen pala ito. Kaklase sa kolehiyo ng biyenan at matagal na itong may gusto sa kanya. Pero hindi man lang inisip ng mabuti ng biyenan. Kung makakatulong si Kinshuen sa kanya, paano hindi may isip ng biyenang lalaki na kaklase rin niya sa kolehiyo? Hindi sinabi sa biyenan. Dahil matagal na itong si Kinshuen ay nasa panig ng biyenang lalaki. Sinadya ng biyenang lalaki na ipaayos si Kinshuen na umuwi ngayon para makumpleto ang kontrata sa loob ng 2 araw. Pagkatapos sa seremonya ng paglagda, sisiraan niya ang biyenan na nangangaliwa. Pagkatapos ililipat ang ari-arian para madaling makipaghiwalay. Pagkatapos makuha ang kumpanya. Nako, pagkatapos mahirapan ang biyenan. Si Kinshuen na ito ang naging top supporter niya. Pagkatapos, inimbitahan siya ng pribado. At sinamantala para ikulong siya, maraming araw din yon. Grabe, ganoon ba talaga kabaliktad ang mga middle-aged sa mundo? Hay! Pero, yung kwento ng forced love, nakakaengganyo rin pala. Ma. Tito Kin, medyo late na. May iba pa kaming gagawin, hindi na muna kayo maimbita para sa hapunan ngayon. Sej, ayos lang. Mingshu, susunduin kita bukas ng umaga. Ma, kung totoo ang sinabi ni Duo-Duo, ano ang gagawin nyo? Magsasamantala sa akin. Akala ba nila mahina ako? At may espesyal pa silang hilig, gusto nilang i-video ang mga hindi maipaliwanag na proseso. Tingyue, naalala mo ba? Ang sinabi ni Duo-Duo. Si Gujingan, gusto niyang i-video ang proseso ng pangangaliwa. Subukan mong makuha ang video. Kung sa seremonya ng paglagda, wala siyang ginawang kalokohan, walang problema. Pero kung talagang gagawin niya, gaya na sinabi ni Duo-Duo, nasisiraan ako. Gagawin ko talagang. Matikman niya ang sarili niyang gamot. Ginoong si Diwen, masayang pakikipagtulungan. Boss Shen, Ginoong Sidiwen. Congratulations! Ang kolaborasyong ito ay isang halimbawa sa negosyo. Iyak na magdudulot ito ng panalo para sa parehong panig. Iyon ay dahil sa iyo, Boss Shen. Sa kolaborasyong ito, hindi lang ipinakita ni Boss Shen ang pambihirang kakayahan, ipinakita mo rin sa akin ang malaking potensyal ng Mingsheng Group at ang pakikipagtulungan sa kanya ay isang karangalan para sa akin. Sobra naman po ang papuri ni si Diwen. Talagang di pa huhuli ang anak sa ama, Boss Gu. Napakatalino at matagumpay ni Boss Shen sa murang edad. Iyak na pamumunuan niya ang Mingsheng sa mas lalong tagumpay sa hinaharap. Ay, Salamat sa mabuting hangarin ni Boss Wang. Talagang nga, ang kakayahan ni Tingyue na mag-isa, na makipagkasundo kay MRC Diwen, ay patunay ng kanyang kakayahan. Kaya kami ni Jingan ay nagpasya, na ibigay ng lubusan, ang pamamahala ng Mingsheng Group kay Tingyue. Narinig ko na yan noon pa. Bago pumanaw ang mag-asawang Boshen, gusto na nilang ipasa ang kumpanya sa batang Boshen. Pero palagi, hinahawakan ni Gujingan ang kumpanya at ayaw bitawan. Totoo yan, isa siyang lalaking galing sa hirap. Matagal bago nagkaroon ng kapangyarihan. Paano niya madaling bibitawan? napakaganda naman yan. Dati kasi abala ako sa kumpanya. Kaya minsan nakakalimutan kita. Pero sa hinaharap, pag naipasa na lahat kay Tingyue, magkakaroon ako ng oras para sa'yo. Napakabukas pala niya. Baka naman ako lang ang nag-isip ng masama. Noong mahirap ka pang estudyanteng probinsyano, nang nililigawan mo si mama. Sira-sira na ang sapatos mo, di mo pa pinalitan, ayan suot mo. Mga sapatos na gawang kamay mula Italy, at nagsisinungaling ka ng di kumikibit mata. Sino? Sinong nagsasalita? Gumawa na tayo ng hakbang. Mas mabuti siguro ngayon na ay ilalabas ko na ang balitang ito sa publiko. Hahaha. Tingyue, MRC Diwen. May isang mahalagang bagay akong iaanunsyo sa susunod. Pakiusap, magpahinga muna kayong dalawa sa ibaba. Sige, tuloy po. Mga kasama, alam nyo na nagmula ako ni Gujingan sa isang liblib na lugar, isang batang mahirap. Wala akong ibang dala kundi ang sigasig. At tagmamahal kay Mingshu. Wala na akong iba. Ayan ang piliin ako ni Mingshu. Nang walang pag-alinlangan. Ako'y nanumpa sa sarili. Na sa buong buhay ko, pagbubutihan ko siya. Ilang dekada na ang nakalipas. Di ko masasabing perpekto akong asawa. Pero sa pagtatanong sa sarili, palagi ko siyang inuuna. Mahalin siya. Arespeto siya.
Ito na ang paglitaw ng acting king. Mas malalim ang paghahanda sa simula. Mas matindi ang pagtraidor sa huli. Ay naku, Siya ang nagsasalita, ngunit hindi ko inaasahan. Ang aking asawa na kasama ko sa kama sa loob ng ilang dekada ay walang pakialam sa aming pagsasama, nagtaksil sa iba, at naglipat ng ari-arian. Kaya, nagpasya akong hiwalayan siya. Totoo ba ito? Boss Shen, totoo ba ang sinabi ni Boss Gu? Nagtaksil ka ba talaga? Walang katotohanan. Sa harap ni MRC Diwen, inihayag ang kahihiyan ng pamilya. Gusto mo bang sirain ang kontrata? MRC Diwen, ang investor na pinakamahalaga ang pagkakaisa ng pamilya. Boss Shen, Boss Gu, kayong dalawa, ano ba talaga ang nangyayari? Ita, alam kong hindi dapat ako magsalita, ngunit hindi ko kayang panuorin si Tito na niloloko. Kahapon ng hapon, nagdala ako ng dokumento sa opisina ni Tito. Nakita kong magkasama kayo ni MR Kinshuen. Sa loob ng opisina, malapi ang pagkakalapit at pinag-usapan pa ang paglipat ng pangunahing ari-arian ng kumpanya sa inyong pribadong account sa ibang bansa. grabe naman para lang siraan ka. Ginawa mo pang gawa-gawa ang kwentong ito. Sandali, pamilyar ako sa eksenang ito. Susunod na, ebidensya na siguro. Sana kayanin ni nanay huwag mahimatay. Kung hindi, ang sunod na eksenang gawin. Na forced love story ng middle-aged, maaagang magsisimula. Baka naman, gawa-gawa lang ang lahat ng ito. Ma, hindi naman talaga kayo ni Kinano. Tumahimik ka, huwag magpadala. Grebe, nagtaksil nga talaga si Boss Shen. At dito pa na-expose, MRC Diwen, ay siguradong magagalit. Mga kasama, ang pagkatao ng aking ina sa negosyo sa loob ng dekada ay kilala ng lahat. Base lang sa isang salaysay, huwag naman maghusga agad. Tama si Yang Boss Shen. Ang pagkatao ni Boss Shen, tiwala kami. Wala namang ebidensya. Sobra naman, bakit ganito? Mga haka-haka lang. Alam kong walang ebidensya. Itong mga ebidensya ay aksidente kong nalaman. Alam kong masasaktan si tita sa pagsasabi ko nito. Ngunit, hindi ko talaga kayang panuorin ang pamilya Shen. Napakasakit ng pagkakanulo ng kinagkakatiwalaan mo. Isang malaking palabas na siya rin ang direktor, pero hindi ko siya masisisi. Ginagawa niya ang lahat para kay Gujingan kasi siya. Hindi ang anak ng matalik na kaibigan ng pamilya, kundi ang anak ng unang minahal ni Gujingan, na nagkaanak sa iba. Ang lakas din ng loob ni Gujingan. Kaya si Wang, sa tunay na few family heroes. Dahil dito, si Wang ay namuhay ng maginhawa sa loob ng 20 taon, kaya syempre, siya ang kakampi ni Gujingan. Ma. Gujingan. Boss Gu, paalala ko lang po. Mahalagang araw ng pirmahan ng dalawang kumpanya ngayon. Pakiusap, maging angkop po sa okasyon. MRC Diwen, pesensya na. Ayoko rin namang palabasin ang kahihiyan ng pamilya. Pero grabe na talaga si Shen Mingshu. Palagi kong inaalala ang pagmamahalan namin bilang mag-asawa. Pero siya, nakipagsabwatan pa sa iba para gutumin. Ang buong Mingsheng Group, Shen Mingshu, ginagawa mo pala ito sa likod namin. Hindi lang sa iyo ang kumpanya, tama. Sa mga nakaraang taon, pinagkatiwalaan ka namin, hindi ka ba nahihiya? Ang galing mong baliktarin ang katotohanan, lahat ng kasalanan, ay ibinuhos mo kay nanay. Kaya ang mga shareholder, ay sa kanya lang tututok. Kaya pala nang magkasakit ang asawa ko, ay hindi nagtagal at namatay. Para lang pala, may pagtanggol si nanay at ang kumpanya. Hanggang sa maubos ang kanyang lakas. Tumahimik ka. Huwag ka nang magsalita. Kuya, ano ba talaga ang nangyayari? Huwag kang mag-alala. Nasa kontrol natin ang lahat. Gujingan, ilang dekada na tayong mag-asawa. Gagawin mo ba talaga ito? Wala ka bang pagdadamot sa pagpapahiya sa akin? Pagpapahiya? Hanggang ngayon, matigas pa rin ang mukha mo. Sige, ngayon, ipapakita ko sa lahat kung paano mo pinagkanulo ang pamilya at ang kumpanyang ito. CJ, tingnan natin kung sino ang mapapahiya sa huli. Ang ebidensya dito ay nagtatala kung paano ka, Shen Mingshu, ay nakipagsabwatan kay Qin Shuen. Paplanuhin ang pagsira sa kumpanya. Bago ko makuha ang ebidensyang ito, hindi ako makapaniwala na ang asawa kong kasama ko sa isang kama sa loob ng ilang dekada ay gagawa ng ganitong bagay. Boss Gu, mahirap magpatakbo ng pamilya. Talaga bang gusto mo? Sa harap ng buong kumpanya, ilalantad ko ba ang asawa mo? Ginoong si Diwen. Alam ko rin na hindi maganda ito, pero dahil
Sa pagmamahal ko sa asawa, pinilit kong tiisin. Aya naman lalong lumala ang kanyang ugali hanggang sa ganito na. Tita, lagi kayong iginagalang ni Tito. Noong nag-abroad siya, na-hospital dahil sa appendicitis. Takot siyang mag-alala kayo. Kaya pinagbawalan niya kaming sabihin sa inyo. Pero kayo, paano niyo nagawa ito? Hindi siya pagod. Kundi sobrang kalaro niya ang bagong model. Kaya siya na ospital at may nakuhang sakit. Buti na lang at hiwalay na sila ni nanay sa kwarto. Kundi saan ilalagay ang mukha ng mayamang may bahay? Gujingan, huwag mong ilabas ang mga yan. Kapag nailabas, talagang masisira ang buong pamilya natin. Ngayon ka lang natakot? Noong ginagawa mo ang mga yon, bakit hindi mo? Iniisip ang pamilya at kumpanya? Ngayon, kailangan kong ilantad ang tunay mong mukha sa lahat. Gujingan, nag-anak ako para sa'yo. Talaga bang sa ganitong oras mo, ilalabas ang maruruming bagay na ito? Paumanhin sa lahat. Ayaw ko rin nito, pero ang ginawa mo. Hindi lang sa akin, kundi sa buong Mingsheng. At sa mga empleyado. Pa sa kanila, wala akong choice. Grabe, ang intense naman nito. Kunan mo para sa headline, siguradong headline to. Hindi ganito. Patayin mo yan. Grabe, ang tao sa video. Si Boss Guyon, di ba? Kanina, ang dami niyang sinabi. Pero, siya pala ang nagloko. Ang babaeng yon. Siya yon, kaya pala kanina. Ipinagtatanggol niya si Boss Gu. Kaya pala, napakabait sa magulang. Hindi ito totoo. Hindi ganito. Patayin mo yan. Ginoong Gu, ikaw pala ang nagtaksil sa asawa. Nagpabaya sa pamilya. Isang taong hindi kayang gampanan ang responsibilidad sa pamilya. Ipinapahayag ko ang lahat ng kumpanya ko. Hindi na makikipag-ugnayan sa iyo. Ginoong si Diwen, pakinggan mo ako. Siya ang nagbayad para pekin ang video. Sabihin mo, bakit mo ginawa ito? Ito ba yung sabi nila kapag mabilis kang magsisihan? Hindi ka abutan ng konsensya. Malinaw naman ang video, walang edit. May Dolby sound effects na nga, tapos nagmamalaki ka pa. Eh kasi naman, tong matandang to, kahit kabit kayang dalhin sa tabi. Ano pa bang hindi niya magagawa? Ikaw pa ang magkatanong kung bakit, Gujing-an. Nang hindi mo pa nakakalimutan ang white moonlight mo. Ang anak niya ay inilagay mo sa tabi mo. Akala mo ba, hindi alam ng iba ang mga to? Ang anak ng white moonlight, si Fu Wanqing, hindi ba siya ang heres ng pamilyang Fu? Paano mo? Ngayon, upang makuha ang negosyo ng pamilyang Shen, kasabwat mo pa ang kabit mo sa ganitong plano. Pinagbintangan mo akong nagkita sa iba, pinagbintangan mo akong naglipat ng ari-arian. Lahat yan ay mga pamamaraan mo lang. Huwag nang kumuha. Ang tagal kong itinago to. Paano niya nalaman? Shen Mingshu. Hindi ko inakala, para siraan ako. Pinaghandaan mo ng mabuti. At matagal na pala. Ginoong si Diwen, ito ay maingat niyang. Isinulat na dula, upang sirain ang aking reputasyon. Magtagumpay siya. Gujing-an, akala mo ba katulad kita, na nagsasabi ng ngalang basehang paratang? Tingnan. Mga kasama, tingnan ninyong mabuti. Ito ang mga tala ng lihim mapagbili ni Gujing-an. Ang mga scattered shares ng Mingsheng Group sa nakalipas na kalahating taon, at ang paglilipat ng ari-arian, pati ang patunay ng pagbili ng mga ari-arian sa ibang bansa. Kaya, ang tunay na naglulustay sa Mingsheng, ang taksil sa kasal, ay siya. Ano ba to? Paano niya nagawa yon? Wow, talagang biyanan. Noong bata pa, kayang-kaya sa mundo ng negosyo. Walang tira-tira. Pagkatapos mag-asawa, nakapag-anak ng asawa ko. Na napakagwapo. Pagtanda, kaya pa rin. Labanan ang gago.
Gu Jing'an, ikaw na kung kumakain sa loob, naglalabas pa. Walang utang na loob. Naglakas loob kang magplano sa ari-arian ng kumpanya. Gu Jing'an, kaya pala nitong quarter. Ang laki ng lugi, lahat pala'y napunta sa bulsa mo. Ipinahahayag ko mula sa sandaling ito, ang aking kasal kay Gu Jing'an ay pinawawalang bisa, pati ang kanyang mga katungkulan. Sa Mingsheng Group ay kinansela. Kasabay nito, gagamitin ko ang legal na pamamaraan upang mabawi ang lahat ng ari-ariang kanyang inilipat. Ginoong si Diwen, maging kampante ka rin. Simula ngayon, ang aking anak na si Shen Tingyue, ang opisyal na magiging CEO ng Mingsheng Group. Siya ang mamamahala sa operasyon ng grupo. Ginoo si Diwen, ipinapangako ko sa inyo. Matibay pa rin ang pangunahing negosyo ng Mingsheng. Magsisimula na rin ako ng internal audit. Para masigurong hindi na mauulit ang ganitong pangyayari. Ang gwapo mo talaga, asawa. Simula bukas, ako na ang #1 career fan mo. Layuan ang mga manloloko. Dumating na ang gwapong si... Boss Shen, hinahangaan ko ang inyong tapang. Nais kong, bigyan ng isa pang pagkakataon ang Mingsheng. Umaasa ko sa ating susunod na pakikipagtulungan para magkaroon tayo ng win-win situation. Hindi kami bibigo sa inyong tiwala. Mga gwardiya, palayasin ninyo ang dalawang ito. Mula ngayon, huwag nang makapasok sa Mingsheng. Dalhin ninyo sila. Mingshu, naligaw ako ng landas. Pakiusap, tingnan mo ang ating ilang dekadang pagsasama. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Huwag mo akong hawakan. Dalhin ninyo siya. Napakalupit mo. Inilagay mo ako sa sulok. Maghintay ka. Hindi ko kayo pababayaan. Nanay, huwag ka nang umiyak. Kailangan mong magpakatatag. Magulo ang kumpanya ngayon. Kailangan ka namin at ni Kuya. Para mamahala. Tama ka. Ang gago ni Gujingan. Hindi siya karapat-dapat sa aking luha. Dudo, salamat sa'yo. Nagkaintindihan kami noon. Pasensya na, anak. Nanay, huwag po. Wala naman akong ginawa. Kayo po ang naghanda ng mabuti. Kaya nakuha ninyong ibagsak ang gago sa harapan. Huwag kang mahiya, Manang. Ikaw ngayon. Ang swerte namin sa buhay. Kaya hindi na ba tayo mababangkarote? At hindi na kami ni nanay sasayaw. Alaynan. Gumagalaw na naman ang mag-asawang gago. Parang palaka na hindi tumitigil. Isang araw lang na walang gulo, hindi mapakali. Nanay, may balita. Ang Chief Construction Cost Estimator ng kumpanya. Hindi ako maging agad niya ang iba. Ano? Bukas ang municipal land action. Sa panahong ito pa talaga, kinuha ni Gujingan ang tao namin. Hindi ba para tayong pinutulan ng daan? Ano ang gagawin natin? Construction cost estimation, hindi ba iyon ang eksaktong larangan ko? Pero ako, hindi pa nakapasok sa opisina at galing pa sa probinsya. Paano ko mapapaniwala ang biyanan ko at asawa? Na ako ang pinagmula ng lahat ng kaalaman sa construction cost estimation. Dodo, ang auction bukas. Sumama ka sa amin. Kung ano ito mga araw. Maaming mga dating kaibigan ngayon. Sa sitwasyon ngayon, tila maraming gustong makuha ang lupa sa West District. Siguradong maaming mag-agawan. Siyempre, priority area ng gobyerno. Kahit si Mingsheng ay sasali, siguradong magkakagulo. Tingnan mo ang proyektong ito. Boss Gu, bakit siya nandito? Sino yung katabi niya? Hindi ba si Boss Shen yun? Hindi mo pa ba nairinig? Nagloko si Boss Gu. Yung katabi niya ang kabit at ngayon. Nagtayo pa siya ng bagong kumpanya. Kitang-kita na kalaban niya si Mingsheng. Tingnan mo yung may salamin, si Engineer Wang. Siya ang Chief Cost Engineer ng Mingsheng. Si Boss Shen. Ang laki ng sweldo ang inalok para makauwi siya galing abroad. Maraming kumpanyang gustong kumuha sa kanya. Noong isang araw, binayaan siya ng malaki ni Boss Gu at kinuha. Grabe ang move na yon. Kinuha ang core technical personnel ng kalaban. Tingnan natin kung sino ang mananalo ngayon. Mahirap pa sabihin. Boss Gu. Ganun pa rin ang galing ni Boss Gu. Kahit tulad ni Engineer Wang, nakukuha niya. Talagang kahanga-hanga. Boss Gu, umaasa kami. Sa tulong mo sa amin sa hinaharap. Hindi naman. Nandito pa rin kayo, pero kung tama ang alaala ko. Wala na kayong cost engineer sa Mingsheng ngayon, di ba? Ano ang sinasabi mo? Mali ba kami?
Nasa amin na si Engineer Wang ngayon. Wala kayong tutulong sa cost estimation. Tapos sasali pa kayo sa auction. Hindi ba kayo nahihiya? Mas mabuti pang umuwi na kayo. Baka kayo pa ang mapahiya dahil hindi nyo maayos ang kalkulasyon. At masira ang natitirang reputasyon ng Mingsheng Group. Sa araw na ito, Gujingan, huwag kang magyabang. Sinong nagsabi sa'yo na hindi na kaya ng Mingsheng Group nang wala siya? Ipapakilala ko, ang Ace Coast Engineer ng Mingsheng Group ngayon. Ang ekspertong inakala mong nakuha mo, hindi man lang katumbas ng kalingkingan niya. Mukhang pamilyar yung taong yun. Shen Mingshu. Talagang desperado ka na, no? Kahit sino na lang ang dinala mo, akala mo makakakuha ka ng lupa? Sa buong Jiangcheng, sa larangan ng cost engineering. Walang mas magaling pa kay Engineer Wang. Anong tunay na kakayahan meron ang isang taong takot magpakita? AME. Mga panauhin, magsisimula na ang auction. Maupo po kayo ng maayos. Kung ganon, makita na lang tayo. Ngayong araw, ang unang pagsubasta ng lupa ay 1,000 ektaryang lupang tiwangin sa kanluran ng lungsod. Panimulang presyo, 200 milyon. 210 milyon. 230 milyon. Apat na daan milyon. Ang laki ng bid, double agad, boss Gu. Wala nang puwang para sa iba. Ang laking oportunidad na ito, kaya lang ng mga kumpanyang may malaking puhunan. Tayo, nanonood na lang. 400 milyon, saan kukuha si Gujingan ng ganoong pera? Wrong and real estate, 400 milyon. May magkataas pa ba? Congratulations, boss Gu, magandang simula. Tiyak na magiging matagumpay ang Wrong and Real Estate. Wala handa at may kakayahan. 400 milyon, una. Ikatlo. Mingsheng Group, magbigay ng presyo. 430 milyon. 450 milyon. 480 milyon. 500 milyon. Maganda ang lupang ito. Pero 500 milyon? Parang sobra na. Umabot na ng 500 milyon. Hindi ito auction, labanan ng dalawang kumpanya. Para sa Pride. Kuya, itutuloy pa ba natin? Mukhang handa silang makipagpatayan. Kung magpapatuloy, walang mananalo. Ang lupang ito ang magiging sentro ng pag-unlad ng Jiangcheng. Kung makuha natin, magkakaroon tayo ng malaking kalamangan sa susunod na 10 taon. Ang halaga nito sa hinaharap ay mas malaki kaysa ngayon. Ngunit, malapit na ito sa pinakamataas na halaga. Kung itutuloy pa, baka wala ng kita. Hindi sulit. Hindi, kahit walang kita, hindi dapat makuha ito ni Gujingan. Dapat ipaglaban ito ng Mingsheng. ₱550 milyon. Boss Gu, ang pinakamataas na halaga ng lupa ay nasa 600 milyon. Basta hindi tayo lalampas, siguradong kikita tayo. ₱600 milyon? Ano? 600 milyon? Mas mataas pa ito sa pinakamataas na presyo ng lupa ngayong taon. Mas mataas pa pala. Boss, anong gagawin natin? Umaabot na ng 6 na bilyon. Dagdagan mo. Bakit hindi mo nadagdagan? Kanina, ang yabang-yabang mo pa. Ngayon, bakit parang natigilan ka na? Wala ka man lang lakas ng loob na magdagdag pa ng isang tawad, tapos makikipag-agawan ka sa amin. Hindi na. Kung magpapatuloy pa ako sa pagtataas, wala nang tubo. Walang kita. Akala ko ba malakas ang Mingsheng? Yun pala, wala na si Engineer Wang. Hindi na ninyo kayang makakuha ng magandang lupa. Siyempre. Kung wala ang mga profesional na tulad na Engineer Wang na magsasagawa ng appraisal, baka hindi nila malaman ang tunay na halaga ng lupang ito. Takot at alanganin, tapos makikipag-agawan, hindi kayo karapat-dapat. Mga tanga.
Akala ninyo ginto ang nakuha ninyo. Sa ibabaw, mukhang maganda ang lupang iyon pero sa ilalim, puro complex at active fault lines. Sa pundasyon pa lang. At disaster prevention, dagdag 2 bilyon na ang gastos. Kung hindi kami gumanap ng mabuti, paano namin kayo mapapataas? Sa halos pinakamataas na presyo para sa isang malaking problema, 6 na bilyon, una. Sold. Congratulations sa Rongan Real Estate sa pagkuha ng lot 1. Shen Mingshu, nakita mo ba? Ito ang pagkakaiba. Kung nasaan ang talento, doon ang yaman. Kung hindi ninyo kayang panatilihin ang mga tao, karapat-dapat lang na makita ninyo ang magandang lupa na mapunta sa plato ko, si Gu Jing'an. Mukhang sa real estate industry, ang Rongan na ang magiging leader. Congratulations, Boss Gu. mga asong babae at lalaki, magyabang kayo sandali. Mamaya, tingnan natin kung makangiti pa kayo. Sunod, ang lot 2 sa auction na ito. Matatagpuan sa Chengdong New District, ang pagsisimulang presyo ng basura ay 30 milyong yuan. Ito na. Ito ang target namin. 35 milyon. 4 milyon. 43 milyon. 50 milyon. Sold. Congratulations sa Mingsheng Group sa pagkuha ng lot 2 sa halagang 50 milyon. Shen Mingshu, ito ba? Ito ang trump card na inimbitahan mo. Hindi ko makakuha ng lupa ngayon. Kaya itong basurang lupa na walang kumakagat ang kinuha? Wala man lang matinong kalaban? Nakakatawa talaga. Anong alam mo? 50 milyon lang. Kahit bilhin ko at itambak. Gusto ko. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Sino ang hindi nakakaalam? Mahirap ang pagpapaunlad sa silangang bahagi ng lungsod. Baliw ba kayo? Kunin ang basurang ito bilang kayamanan. Maling pagtingin ng Mingsheng sa lupain iyon. Anong halaga ng pagpapaunlad ang mayroon? Naiiba sa nakuha ni Boss Gu. Ang pangunahing lupa, parang langit at lupa ang pagkakaiba. Mukhang walang wanggong. Ang Mingsheng ay ganoon na lang. Sino ang nagsabi sa inyo na aming nakuha ang lupain ito? Para sa aming sariling pagpapaunlad? Hindi ipapaunlad. Bakit kayo gumastos ng 50 milyon para makuha ito? Mag-alaga ng baboy. Siyempre, hintayin ang pagtaas ng halaga. Baka swertihin. Maaaring kumita ng ilang beses pa. Hintayin ang pagtaas ng halaga. Paano tataas ang halaga ng sirang lupang ito? Ang pangit ng paningin, kaya nga sarado ng maayos. Gusto kong makita kung saan nakuha ng Mingsheng ang ganoong tanga. Kian Dodo, ikaw pala. Shen Mingshu o Shen Mingshu. Wala na bang tao ang Mingsheng? Itinulak ang isang probinsyana, ito ay talagang katawa-tawa sa buong mundo. Sabi ko na, ang profesional ay hindi magiging katulad mo. Nagatago, ikaw palang probinsyano. Halika, tingnan ninyo ito ang Mingsheng. Ang antas ngayon, naghanap pa ng walang alam. Probinsyana para sa bidding. Sa tingin ko, ang Mingsheng ay malapit ng tuluyang mawasak. Anong sinasabi mo? Boss Shen, talagang nagkamali ngayon. Pinamahalaan pa ang isang walang alam na manugang. Hindi ba ito pagtulak sa kumpanya sa apoy? Mukhang tama si Boss Gu. Wala si Wanggong, talagang hindi na kaya ng Mingsheng. Gumawa pa ng hindi propsyonal na bagay. Sino ang nagsabi sa iyong malulugi ang Mingsheng? Malayo ang lokasyon ng lupain ito. Maraming lumang-gusali, kitang-kita na target ng pamahalaan para sa demolisyon. Kapag naipasa na ang plano ng pamahalaan, ang bayad pinsala. Baka tumaas ng ilang beses. Demolition? Kian Duo. Akala mo ba ito ay sa inyong baryo? Pagbuwag ng kulungan ng baboy, bayad ng ilang daan? Ito ay pamumuhunan, labanan ng bilyon-bilyong pondo. Umaasa ka pa sa demolisyon para kumita. Talagang probinsyano. Binigyan ka ng pagkakataon para sa malaking pundo, ginamit mo lang ang isip na pang maliit para sa malaking bagay. Ang manugang ni Boss Shen. Talagang hindi karapat-dapat. Ang Mingsheng ngayon. Baka malugi sa 50 milyong ito.
Teka, tingnan ninyo, opisyal na dokumentong kakalabas lang. Itinalaga ang East New District bilang Priority Education Demonstration Zone. Magiging demolition area yan, ang lupa doon, tinaas ang halaga ng 10 bisis o higit pa. Totoo nga. Anong swerte ba ang meron ang Mingsheng Group? 50 milyon, kumita ng 100 milyon? Ang galing ng mata niya. Ang tindi, bakit hindi ako nagtaas ng bid kanina? Ete, tama ka talaga. Ang galing mo. Hindi to investment, parang magic to. Ginintuang kamay. Duo-duo, ang galing-galing mo talaga. Swerteng-swerte lang, nagkataon. Ilang bilyon lang yan? Sa lupa ko sa kanluran, sa hinaharap. Ikita ng 10 bilyong puro. Pag na-develop yon ang Mingsheng nyo, lulupigin pa rin ng wrong-an namin. Boss Gu, mas mabuting tumawag ka na ngayon. Sa survey team niyo sa site. Sa oras na ito, nakahukay na siguro sila ng masamang balita. Nag-iisip pa kung paano sasabihin sa'yo. Anong sinasabi mo? Boss Gu, may balita ang survey team. Sa lupa sa kanluran, puno ng mga yungib at bitak sa ilalim. Ang pampatibay ng pundasyon at pag-ayos sa peligro. Kailangan pa ng 2 bilyon, kahit papaano. Ano? Ang manugang ni Boss Shen. Ang galing, kahit ang survey team. Hindi nalaman agad, alam niya. Hindi lang kumita ng bilyon sa silangan. Hindi pa nalugi sa kanluran. Ang galing na investment sense. Ang taas talaga. Paano mo nalaman na may problema sa ilalim? Boss Gu, hindi importante kung paano ko nalaman. Ang importante, kanina, 6 na bilyon ang ginastos mo sa lupa. Ang pag-ayos sa lupa, kailangan pa ng 2 bilyon at yan. Hindi pa kasama ang posibleng aksidente at pagkaantala sa proyekto. Kahit matapos mo ang taunang operasyon pag-aayos, pamamahala lahat-lahat. 10 taon bago ka makakita ng kita. Ikaw, Kaya mo yan, Boss Gu. Alagaan mo ang katawan mo. Para mabuhay hanggang sa araw ng kita. 400 milyon. 480 milyon. 500 milyon. 550 milyon. Kaya alam mo na pala na trap yon? Kanina, tinataasan mo ang presyo. Gusto mo akong magbayad ng pinakamataas. Mahulog sa hukay. Boss Gu, sa auction, ang mataas ang bid, ang mananalo. Malakas ang bulsa nyo, hindi namin kayang makipag-agawan, Mingsheng. Pinagbigyan na lang namin. Kian duo-duo, masamang babae ka. Hinayaan mo pa kaming lokohin. Hindi ka magtatagal. Nga pala, kung hindi ako nagkakamali. Nang maghiwalay kayo ni nanay noon, 50 milyon lang ang nahati yung natitira. 550 milyon malamang. Galing sa mga bangko yan. Kung susundin, ang 10-year equal principal payment. Boss Gu, 6 na milyon ang babayaran mo buwan-buwan. Kasama na yung 200 milyon. Na lumabas kanina. Hindi ba't masisira ang cash flow ng wrong-an? Jingan. Anong klaseng sikmura yan? Sa ganyang katawan, paano ka aabot sa araw na makikita mo ang kita? Saan ka ba nahimatay? Dito pa talaga, nakakainis. Ipagkatiwala mo sa kin. Hello, meron po ba kayong tubig na ginamit sa paglilinis? Mas mabaho, mas mabuti. Sana yung galing mismo sa kubeta. Ha? Mas mabaho, mas mabilis magising. Physical therapy yan. Ma'am, ito po yung tubig mula sa kubeta. Siguradong mabango. Ang amoy ay tunay na tunay. Kian duo-duo, anong ginagawa mo? Tinutulungan kitang pukawin siya. Sobrang arte ng pagkahimatay niya. Yun how. Tulungan mo ako. 6-8. Buksan mo ang bibig niya. Mas mabaho, mas maaga gigising. Gising na ako. Tingnan mo. Gising na talaga. Ay nako, ang bilis naman. Ano to, mabahong tubig? Swerteng tubig yan.
Kian duo-duo, maghintay ka. Bitawan mo na, Maam. Maam, wala na siya. Tumahimik ka. Buhay pa siya. Tulog lang siya. Nabaho na siya, Ginoo. Nabaho na si Maam. Hindi siya mabaho. Hindi siya mabaho. Ano ba yan? Ang gulo ng mundo. Ang galing mo, Et. Arang. Alam mo ang lahat. Ako. Siguro swerte lang talaga ako sa buhay. Swert. Ate, tulungan mo naman akong magbukas. 300 na to. Wala pa rin yung hidden variant na gusto ko. Grabe naman. Ngayon, ang dami palang paraan para kumita. Isang stuffed toy lang. Ito kailan? Hidden edition yun. Eti, ang galing mo talaga. Z. Si Bonso yun. Matanda ka na, dapat kalmado ka tulad ko. Yunhao, may dahilan din ako sa nangyari noon. Pwede ba tayong magkita? Bukas alas 10 ng umaga, sa parke. Diyos ko, libre lang to. Ang ganda ng muscles, ang linis ng lines. Bakit hindi na lang mas maluwag ang bathrobe niya? Anong nangyari? Honey, good morning. Ito, sinabawan ko to para sa'yo, pampalakas. Dodo. Wala naman akong nagawang mali lately, di ba? Alam kong ayaw niya, pero itong reset. Ang tagal ko nang hindi nagluluto, medyo sanay na ulit. Pero pareho lang ang epekto. Sige, magpa-practice pa ako. Hindi man kagandahan ang itsura. Pero masarap naman ang lasa. Salamat sa effort, mahal. Wala yan sa tin. Ikaw, kung talagang gusto mong magpasalamat, siguradong okay lang sa'yo na mahawakan ko iyang ebis mo, di ba? Huwag kang mag-asa. Tingyue, may problema. Dinakip si Yunhao ni Gujingan. Anong nangyari? Kahapon, kinainan si kuya ni Fuan King. Pumunta si kuya para tapusin na yun. Hindi inaasahan, may masamang balak yung dalawang yun. Dinakip nila agad siya. Nasaan na si Yunhao ngayon? Hindi alam, hindi makontakt, pati location naka-off. Shen Mingshu. Nasa kin si Yunhao. Pero swerte niya, hindi pa gaanong katagal. 3 milyon na ang natalo niya. Bilang nanay, bayaan mo naman. Gujingan, ano nung gusto mo? Kung gusto mo siya, dalhin mo ang pera sa Imperial Club. Listen to me. Wala akong pasensya. Huwag kang maglaro-laro. Malaki ang utang ng dalawang iyon. Wala silang pambayad, kaya ganito ang naisip niya. Isang demonyong ideya ang pagbukat kay Shinhao. Ginawan siya ng setup para matalo sa sugal. Nakakita na ako ng mga nanluloko sa tatay, pero yung sa anak, bago to. Dodo, ano na ang gagawin natin ngayon? Tara, samahan mo akong harapin si Gujingan. Yunhao, Kuya, Isang gwapong binatilyo. Naging limited edition na baboy ang mukha. Ete, kuya. Gujingan. Anak mo yan sa laman, paano mo nagawa yun? Anak sa laman? Ngayon, ang bata sa tiyan ni Wan King.
Ang tanging karapat dapat maging tunay kong anak. Igilan mo yang mga salita. 300 milyon. Kung hindi, walang makakakuha sa kanya. 300 milyon. Kanina 3 milyon lang sinabi mo. Pwede bang magbago ang isip ko? Kailangan ng appointment para sa malaking withdrawal sa bangko. Paano ako? Makakakuha ng ganoong kalaking pera agad. Walang pera? Madali lang yan. Royal Club ito. Walang pera? Pwede tayong umutang. Utang tayo ng 300 milyon bawat isa. 3 round lang. Pagkatapos, kahit sino ang manalo o matalo, pakakawalan ko siya. At 300 milyon? Kulang pa yan pampuno ng ngipin ko. Basta umupo lang kayo sa lamesang ito. May paraan akong pautangin kayo ng 3 bilyon, 30 bilyon. Pagdating ng panahon, hindi lang itong basura ang matutubos. Pati ang buong pamilya Shen, mula balat hanggang buto, isusuka nila sa kin. May daan sa langit di mo tinahak, sa impyerno ka pumasok ng walang pintuan. Makipagsugal ka sa kin? Parang palakang tumalon sa kumukulong mantika. Sige, kung ganon kagana si Boss Gu. Sasamahan kita ng ilang round. Dodo, marunong ka ba? Hindi, pero siguradong hindi ako matatalo. Judo. Lumaki si Gujingan sa probinsya. Natuto siyang mandaya mula sa mga sugarol. Baguhan ka, magiging biktima ka sa kanya, ate. Champion si Kuya sa Texas Hold'em, pero sa maikling panahon, natalo siya ng 3 milyon. Tiyak na si Gujingan as if Wan King ang may kagagawan. Inagkasunduang plano. Nga, Ano, baka naman. Takot kayong umupo sa mesa? Sage na. Kung takot kayong matalo, lumuhod kayo at magmakaawa sa akin. Baka sakaling mabait ako, bigyan ko kayo ng 70% discount. Sinabi ko na. Sasamahan kita. Et Dudu. Dodo. Ako na lang. Noong nag-aaral ako sa abroad, madalas akong maglaro ng Texas Hold'em. Kahit medyo kalawang na. Mas magaling pa rin ako kaysa sayo na walang alam. Ako na ang bahala, huwag kang mag-alala. Simulan na natin. Ang galing mo. Ang husay. Parang hindi siya baguhan sa paghawak. Baka katulad namin. Anong kinakabahan? Sa sugalan, kailangan ang karanasan at diskarte. Isang probinsyana lang siya. Kahit may natutunan man siyang konti. Pakitang tao lang yan. Ikaw ang bisita, ikaw ang mamili, pay go, Texas Hold'em. O baccarat? Hindi ko alam ang mga yan. Pero 3 tayo, mag-landlord na lang tayo. Landlord? Nagbibiro ka ba? Nag-landlord siya dito. Landlord, akala ko kung ano ang kaya mo. Palibhasa, pangbata lang ang alam mong laro. Probinsyana. Ano naman? Basta mananalo ako sa inyo. Deal na. Sage. Heto, cut the deck. Ang base bet natin ay 100,000. Pwede kang tumaya. Double ang taya sa bawat puntos, hanggang 5 puntos. Sa landlord, madaling dayain ang baraha. Ayon sa diskarte, siguradong bibigyan ako ni Gujingan ng magandang kamay. Para maingganyo ako. Kapag confident na akong tumaya ng mataas, sa kanila ako. Pipigain ng parang aksidente at malulubog ako. Tingnan mo na ang baraha mo. Hala! Para saan yung 3 baraha? Nga, anong ibig sabihin nito?
Hindi ko alam ang base card. Landlord card pala. Baguhan ka talaga. Hindi mo alam ang rules. Mukhang yang mga flashy moves mo. Panggulat lang. Ganitong level, nangahas pa? Naghahandog ng pera. Sinong nagsabing di ko alam? Tagal ko nang hindi naglaro, nakalimutan. To. Ano tong kamay na to? Ay, sakto lang to, tatawag ako ng isa. Oy, maganda tong kamay ko. Tatawag ako ng 3. Honey, mababa tawag nila. Dapat ba akong maging landlord? Dapat. Ang ganda ng kamay, tatawag ako ng 5. Siguradong panalo, 5. Mukhang puro bomba to, madaling manalo. Pero trap pala to, 10,000 base. Sa kanilang pagpaplano, isang round lang. Wala na akong pera. Duo-duo, masyadong malaki ang 10,000. May plano sila. Tingnan mo yung mata nila, may masama. Huwag mong ituloy to. Duo-duo. Bakit di ka naging landlord? Siyempre, maganda tong kamay, 5. Wow, ang ganda ng swerte ko. Ang galing ng swerte. Woo, grebe. Walang basura. Di ko akalain, magaling pala siya. Nahuli na ang tanga. Ako na, 3-1. 3-3 at 7. Bomba. Pinapabomba niya ako. Ay, bakit wala akong 3-1? Sige, 4-5. Bomba agad? Ang ganda siguro ng kamay. 4-5. Sakto, 4-6. Anong ginagawa niyo? Isang 3-1 pa lang ni Dudu. 2 bomba agad. Nga, bakit nyo binomba ang 3-3? Baka inayos nyo na ang kamay nyo. Ikaw ang nag-shuffle. Paano namin inayos? Kung ayaw mo sa bomba, bumomba ka rin. Yes, CJ. 4-8. Tanga. 4-10. 4 J. Naku, mula pa sa simula hanggang ngayon, puro bomba. Panaginip lang ba ito? Kung totoo ito, bilyon-bilyong piso na ang laban. 4 na GG. Ay, sakto. 4 Sige na, di ko natatapatan ang sariling team. Pass ako. Pasensya na, kaya ko pang sumunod. 4 na U. AME. Pass na rin ako. Ikaw naman, Ate One King. Tatanggapin ko. 4-2. Mukhang maswerte ako ngayon. Sa kamay mo ngayon, 4-9 na lang natitira, di ba? Hanggang ngayon, 9 na beses nang bumomba. Base na 10,000, tinaasan mo ng 5, tapos 9 na bomba, pinagsama-sama. Kung matatalo ka, kailangan mong ibigay sa amin 256 na milyon bawat isa. 2 tao. 512 milyon lahat. At hindi pa tapos ang laban, kung magpapatuloy. Baka mas malaki pa ang matatalo mo. 500 milyon? Mas malaki pa sa 300 milyong natalo ni Yunhao. Grabe, sobrang laki na nito. Huwag na nating iligtas si Yunhao. Kung ang bahala sa imo. Ete, huwag. Di mo kami pwedeng iwan. Umalis? Sa sugal, di pwedeng huminto sa kalagitnaan. Kian duo-duo. Kung susuko ka, magbayad ka. Kung di mo kaya, ipamana mo kay Tingyu. Ang 20% ng Mingsheng Group. Panaginip mo yan, kahit mamatay ako. Hindi ko hayaang mapunta sa'yo ang Mingsheng. Ay,
Di mo na yan kontrolado. Ngayon, pera o shares. Kung wala, di kayo makakaalis. Naku, Jingan. Si Dodo at si ang kinis-kinis nila. Kung di mabayaran, baka pwede silang ibenta. Sa ibang lugar, baka maganda ang presyo. Hahaha. Ama, seg. Tama na. Ibibigay ko ang shares, pero huwag silang galawin. Hahaha. Sig. Kunin ang kontrata. Heto. Sandali. Sinong nagsabi sa'yo? Natalo ako sa round na ito. Naku, Kian Dodo. Nangangarap ka ba? 4 na shit na lang ang natitira sa'yo. Paano mo sasalubungin ang 4 na dos ko? Hahaha. Kung hindi mo masalubong, tingnan mong mabuti. Ang mga baraha ko. Ano ba talaga? Aba, nasa kanya ang Joker Bomb. Joker Bomb, panalo na ako. Paano nangyari yon? Paano na sa'yo ang Joker Bomb? Bakit hindi pwedeng nasa akin? Nasa akin na itong Joker Bomb mula pa noon. Mandaya ka. Nasa akin ang Joker Bomb. Hindi ko man lang nahawakan ang baraha mo. Paano ako mandaraya? At One King, baka nagkakamali ka ng tingin sa baraha? Nagkakamali. Katawa-tawa. Paano ko naman malilimutan ang sarili kong baraha? One King, bakit ganyan ang baraha mo? Impossible to. Ang huling baraha ko ay Joker Bomb. Bakit naging 4 na shit? Nakita nyo, di ba? Ang huling baraha ko. Joker Bomb yon. Siya ang may kagagawan nito. Baka nagkakamali ka lang. Nasa kanya na ang Joker Bomb. Nakita namin. Diyos ako, kahit anong gawin. Palit ng baraha o baguhin ang alaala, madali lang yon. Medyo nakakapagod lang sa lakas mamaya. Hahawakan ko na lang ang abis ng asawa ko para bumawi. Binayaran kayo nito. Nagtutulungan kayong lokohin ako. Kian Dodo, teritoryo ito ni Longyi, ang Pandaraya, ay hindi magtatapos ng maayos. Longyi, Ang lakas ng loob mo. Sino ang may lakas ng loob na mandaya sa lugar ni Longyi? Sa lugar ko, naku, Longyi. Tamang-tama ang dating nyo. Itong babae. Ang mandaraya sa lugar nyo, sira ang patakaran. Longye ang ganyang tao. Dapat niyo pong parusahan. mukhang matapang si Longye, pero sa totoo lang. 50 piso lang ang baon niya araw-araw, takot sa asawa. Kapag gusto niyang umorder ng milk tea na may sago at ube, kailangan pa niyang magpaalam sa asawa niya. Paano niya nalaman? Eka, hindi naman siya nagsalita. Paano ko narinig ang sinasabi niya? Longye, ang kapal na mukha mo, mangdaya sa lugar ko. Dapat mong parusahan ng mabigat ang ganyang tao, ayon sa patakaran, para maging babala sa iba. AME. Walang mangloloko sa lugar ko. Dapat tarusahan. Tara, hawakan niyo ang mandaraya. Siya nga ba talaga? Si Kian Dodo, wala ka na. Sila. Bakit sila ang hinuli? Boss Long, siya ang mandaraya. Bakit kami ang hinuhuli niyo? Boss Long, siya dapat ang hulihin. Tumahimik ka. Ang galing mo ah. Ang lugar ko, legal na entertainment club ito. Pinanggulo niyo ng 2 hayop. Ilang round lang. 3 milyon na ang natalo ng binata. Ang galing-galing mo ah. Esensya na, Boss Long. Hindi na namin ulitin. Ipagpaumanhin niyo po. Boss Long, hindi sinasadya lang to. Anak ko si Yunhao, nagbibiro lang kami. Gujingan, wala ka bang hiya? Kanina, nang pinipirmahan mo kami ng kontrata. Bakit hindi mo sinabing biro lang? Ngayong nahuli na kayo, saka kayo magsasabing hindi sinasadya? Sa buong mundo, wala namang ganoong kadaling mangyari. Tama. Ikaw, Sigsh, dalhin niyo na ang 2 to palabas.
Ayon sa patakaran, ayusin nyo na mabuti. Boss Long, Naku, ano ba to? Boss Shen, Maraming salamat. Ilang bises na, tong dalawang, nanggugulo dito. hindi ko lang mahuli ng may ebidensya. Buti na lang sinabihan nyo ako ng maaga, kaya nahuli ko sila. Walang anuman, Boss Long. Ako ang dapat magpasalamat sa inyo at agad kayong umaksyon. Maliit na bagay lang yan. Nasugatan ang kapatid mo, ipagamot mo muna. Ako na ang bahala dito. Salamat. Tara na. Ano nang ibig sabihin ng Diyos na sinabi niya sa isip kanina? Si Nanay at si Z. Sa ospital na lang para alagaan si Yunhao. Ihatid muna kita pauwi. CJ, Bago pa man lumapit yung bola. Paano mo ako nahila? ganun ba? Parang naramdaman ko lang na may papalapit. Hinila lang kita ng kaunti. Dodo. May tanong ako, matagal ko nang gustong itanong. Ano ba talaga ang pagkatao mo? Ako. Ako si Kian Doodo. Isang babaeng medyo maswerte lang. Maganda. Swertihan lang ba talaga? Nahulaan mo ng maaga ang darating na bola. Alam mo pang tataas ang halaga ng lupa sa East City New District. Siguro, likas lang talaga akong alerto at swerte sa pera. Kung ganon. Lalo kung dapat na ingatan ka at panatilihin sa tabi ko. Para ang performance ng Mingsheng Group ay malamang nadoblehin pa. Naku, ang ganda talaga ng ngiti ng lalaking to. Gusto ko siyang gawin dito mismo. Para na, aking munting diwata ng yaman. Malamig sa labas, umuwi na tayo. Hihi, kuya, ete. Ano ba? Malapit na birthday ko, bagong taon sa buhay. Gusto kong magkaroon ng bagong pagsubok. Ano na naman ang gusto mong gawin? Gusto kong kulayan ito ng berde. Shenzi, kung maglakas loob kang magpakulay. Ipaparamdam ko sa iyo kung bakit pula ang mga bulaklak. Yemi, walang kwenta. Kuya, 6 na taon lang naman ang tanda mo sakin. Bakit parang matandang antigo ka na mag-isip? Ate, sasabihin ko sa'yo, kapag lalaki ay lampas na sa 25, parang 65 na yan. Si kuya, tanda na. Shenzi, Una na ako. mahal. Pwede akong hindi paniwalaan ng iba. Ang pakiramdam, ang atmosfera, ang tagal kong naghintay. Sa wakas, kakain na ba ako ng karne? Ay, ang bigla naman. Ng pagdating ng kaligayahan. Honey, sabi mo malapit na birthday ni Z. Ano kaya ang magandang iregalo sa kanya? Ang daming bagay. Nalilito na ako sa pagpili. Karaniwan, alahas ang binibigay ko sa kanya o kaya limited edition. Na bag, bestida. Nagugustuhan naman niya lahat yon. Ganun ba? Ikaw, ano ang gusto mo? Ako. Gusto ko ng ginto. Mas mabigat, mas maganda. Ayaw mo ba ng diamante? Hindi ba't sinasabi nila, ang diamante ay walang hanggan, isang butil ay mananatili magpakailanman? Mas maganda ang ginto. Ang ginto ay matibay na pera. Antigo sa magulong panahon. Ginto sa masaganang panahon. Alam mo ba, nitong mga huling taon, ang presyo ng ginto ay sobrang tumaas. Ang diamante, masyadong mataas ang premium. Mas bagay sa akin ang mga maliit na kaibig-ibig na. Makintab at mabigat na mga ito. Marishen, ito ang bagong dating na. Serye ng mga album ng bagong produkto. Gusto mo bang tingnan? Sige, titingnan ko.
Hoy, itabi muna ang mga ipinasadya dati. At maghanda ng isang set ng alahas na ginto para kay Binibini. Mas mabigat, mas mabuti. Ang makaron sa dessert table, dapat galing sa tindahan sa kanluran ng lungsod. Pinakagusto ni Z ang lasa nila. Huwag kang mag-alala, maam, naipagbilin na. Ayusin ang anggulo ng backdrop at ang mga balon na ito. Dagdagan ng mas matingkad na kulay, maganda sa litrato. Saich, maam, papabaguhin ko agad. Siyempre, ang pinakamahalaga ay ang seguridad. Bukas, mga kamag-anak at kaibigan lang ang darating. Ayaw kung may sinumang hindi kaugnay, na makagambala. Lahat ng papasok ay dapat masusing masuri. Huwag kang mag-alala, Boshen. Nadagdagan na namin ang mga tauhan para siguradong walang problema. Lanan, Bakit tayo parang mga daga sa kanal? Na nagtatago dito, samantalang ang pamilya Shen ay maaring maghanda ng ganitong marangyang birthday party. Walang silbi ang galit lang. Ngayon, hindi lang tayo makakabayad ng utang. Si Longye ay patuloy na sinusubukang hanapin ako. Kung hindi ako magiging maayos, huwag din silang umasa na magiging maayos. Birthday party, gugustuhin kong ang pamilya Shen ay masira ang pangalan at hindi na muling makabangon. Kamusta ka na nitong mga nakaraang araw? Emma Leslie, matagal na tayong hindi nakita. Maligayang kaarawan, Binibining Z. Salamat. Ang ganda at ang grand. Anong ginagawa ninyo dito? Hindi kayo welcome dito. Mingshu, ngayon ay kaawan ni Z. Bilang ama, naparito ako para magbigay ng pagbati sa aking anak. Hindi ba ito pwede? Nga. Tita, kami ni Z ay dating mabuting magkaibigan. Siyempre naparito ako upang taos-pusong batiin siya. Huwag kayong magpakamaramot. Huwag ninyo kaming paalisin. Kayo. Dodo, halika rito. Nang araw ng birthday party, ang biyenan at bunsong kapatid ng pamilya Shen ay nalantad ang iskandalong pakikiyapid. Tingnan ko kung paano pa. Mananatili ang pamilya ninyong Shen sa mataas na lipunan. Salamat sa inyong lahat. Sa pagdalo sa kaarawan ng aking anak na si Z. Handa na ang mga pagkain, maaari na kayong lumipat sa dining area. Ingat kayo, magkita-kita tayo mamaya. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Baka naman, nilagyan mo ako ng kung ano. Kian Dodo, ano ba ang tingin mo sa akin? Yunhao. Ano ba? Alam ko, may mga isyu ka. Sa akin bilang iyong ama, pero ama't anak pa rin tayo. Hindi naman masama kung uminom tayo, di ba? Sige, ano ba ang sasabihin mo? Tapos na, alis na tayo. Tara. Bakit? Bakit walang nangyayari? Baka naman, itong si Shen Yunhao ay hindi kaya. Tignan natin sa loob. Sakaling hindi magtagumpay, matutulungan natin sila. Bakit hindi kayo nahilo? Dapat. Ate, sabi ko sa'yo, sobra ka nang nanood ng mga melodramang teleserye. Nawala na sa ayos ang utak mo. Amoy na amoy ang gamot mo. Ang baho, parang pinaghalong alkohol at pestisidyo. Gusto mo kang manloko. Sa ganyang kakayahan ninyong dalawa, huwag na kayong magplano ng masama, okay?
O baka naman kayong dalawa ay wala nang mapuntahan kaya naghahanap ng stable na trabaho. Sa loob ng piitan. Kian duo-duo. Huwag kang magyabang. Kahit wala kayong naging pisikal na relasyon. Ano naman? Malinaw na nakunan ng CCTV ng hotel. Ikaw at si Shen Yunhao. Na pumasok sa isang kwarto, nag-isa, magkasama sa isang silid. Kapag kumalat ang mga lawan at bidyong ito, wawakwak pa rin ang pamilya Shen. Ganoon ba? Pero sa tingin ko, kayo naman ay walang pagkakataon para gawin iyon. Salamat sa kooperasyon ninyong lahat. Marami silang malalaking overdue na utang na isinampa na sa kaso. Hinahanap na namin sila, at ngayon ay sabay na namin silang haharapin. Sinadya mo ito, Kian Duo. Ito ay isang bitag na inihanda mo. Siyempre, kung hindi, akala mo ba ang seguridad ng pamilya Shen? Papel lang, madali lang, na makapasok kayong dalawang pasikat. At matagumpay na makapaglason. Kami naman, sumusunod lang sa script ninyo. Nagtatayo lang ng entablado para sa inyo. 8. Sa ganoong katalinuhan nila, ang maisipan na maglagay ng gamot. Sobrang galing na yon. Huwag nang asahan. Na mahuhuli nila ang aming planong mission. Impossible. Pero kanina, ininom ninyo yung alak. Espesyal na formula ni 8. Isang piraso, gising at alerto ka. 2 piraso, hindi ka mapapagod. 3 piraso. 3 piraso, hindi na kailangan. Sa simpleng trick ninyo, 1 piraso, sapat na para sa inyo. Ara na. Kian Duo, hindi kita palalampasin. Paalam. Mahal. Kain na rin tayo. Ang asim. Kuya, yan ba yung amoy ng pag-ibig? Wow! Talagang inihanda mo para sa akin. At solid gold pa. Hindi lang yan kumpleto. May inihanda rin akong purong gintong korona, 10 kilo ang bigat. Honey, mahal kong asawa, yung 10 kilong korona, baka mabali. Ang liko. Pero sigurado, ang ngiti ko. Aabot sa likod ng ulo ko, katabi ang araw. Tara na.